Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay News Files. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni News Files, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni News Files. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Naglalayon tayo ng isang patas na pagpapairal sa batas. Kahit malaki ka, makapangyarihan ka, kailangan gumalang ka sa batas. Lahat ay pantay-pantay sa batas. Walang mayaman, walang mahirap, walang lamangan, walang dayaan. Iwasan na natin ang palakasan. Ang lahat ay patas sa batas. Tama. Tama yun. Kongreso dapat na nga bang i-shutdown o i-abolish? Attorney Migs Nograles, tatakbong mayor ng Davao, kakalabanin si Basti Duterte. Totoo kaya? Sa tingin mo ba mananalo yan? Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gagawa ng bagong strategiya ang Pilipinas sa pagtugon ng agresyon ng China sa West Philippine Sea. Bunsod ito ng kakaunting progress lamang umano ang nakukuha ng bansa sa ginagawa nitong diplomatic efforts. Ayon sa Pangulo, dapat may gawin tayong bagong hakbang na hindi pa dating nagagawa upang maibsan naman ang tensyon sa West Philippine Sea. Ipagpapatuloy din ng Pilipinas ang pakikipag-ugnayan sa mga partners sa Indo-Pacific region at iba pang rehiyon kung kinakailangan. Ayon naman kay Senator JB Ejercito, nagpahayag ng paghihinayang sa mga kapwa Pilipino na sumusuporta sa pananaw ng China. Sinabi niya na tila'y sinusuportahan ng mga ito ang Beijing sa isyo ng hidwaang pang-maritime sa West Philippine Sea. Naniniwala siya na ito ay maaaring gamitin bilang pagsusumikap na pabagsakin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nanawagan siya sa mga kapwa Pilipino na magsama-sama laban sa agresyon ng China sa ating karapatan sa teritoryo. Ang kulit talaga ng China, no? Niya, sa halip na mag-awayan tayo, samantalang sinabi rin niya na mahirap para sa bansa na makahikayat ng mga mamumuhunan kung ang politikal na kaguluhan ay naroroon na. Bukod dito, sa kabila ng mga iba't ibang isyu na ating kinakaharap, dapat ay ilagay sa isang tabi ang politika, lalo na yung malaking hamon, ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, kung napipili lang ang kamag-anak, ito ang maiksi ngunit makahulugang post ni Senator Amy Marcos. Nako! Kung napipili lang ang kamag-anak, grabe. Halatang talagang taliwas si Senator Amy sa nangyayari ngayon. Talagang yung dedikasyon niya is nasa mga Duterte. Di ba nakikita natin? Kasi naman di ba? Dating magkakakampi, ngayon nag-aaway-aaway na. Tuwan-tuwa siguro ngayon yung mga dilaw tsaka kakampings. Sa nangyayari ngayon, kita mo sinasabi siguro, nagbubulungan siguro sila. Kita mo dati sila magkakasama, ngayon magkakaaway na. O nagtatagumpay na tayo. Parang ganun yan. Babagsak na sila, wala nang unity-team na yan. Parang ganun yung naiisip nila ngayon. Nako! Ang nakakatandang kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at pinsa ni Speaker Martin Romualdez, hindi man diretsahang tinukoy ng senadora kung sino ang kanyang pinatatamaan. Ngunit maraming netizens naman ang nagsabing patama ito kay PBBM at kay Martin Romualdez o mas kilala sa tawag ngayon na Tambaloslos. Maraming isyu ang kinasasangkutan ngayon ni Speaker Martin Romualdez. Una na nga rito ang hindi daw maipaliwanag na extraordinary expenses, pagpapatahimik sa SMNI Network, ang nag-iisang istasyon na kumakalaban sa mga teroristang NPA. Kinwestiyon rin ng senadora kung bakit pinagpipilitan na isulong ang Chacha kung 2 beses na itong ibinasura, at nang tinanong naman kung bakit paulit-ulit na lumulutang ang pagsusulong ng Chacha, ay sinabi ni Amy na posibleng may nag-aambisyon ng mas mataas na posisyon sa gobyerno. Bakit may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente? Walang intensyon sa politika.
Ito ang pahayag ng mambabatas na si Migs Nograles na nagsusulong ng investigasyon sa umano'y mga paglabag sa prangkisa ng Sunshine Media Network International. Si PBA Party List Representatives Migs Nograles ay sinagot ang mga umano'y chismis na tinitingnan niya ang pwesto ng pagiging mayor sa Davao City. Salungat sa chismis, hindi ako tatakbo bilang mayor ng Davao at wala akong intensyon na makisali sa pamumulitika. Patuloy daw nitong gagawin ang serbisyo at mga programa dahil ito daw ang kanyang tungkulin sa mga tao. Sa kabila daw ito ng patuloy na panggigipit at pag-aatake para patahimikin siya. Sabi ni Angeles, nakalahad sa sulat ng mga retiradong general na kapansin-pansin na at lalong lumalala ang pang-aabuso ng mga congressman, partikular na sa kanilang mga iniimbitahang resource person kung saan ay tila nape-pressure at tinatakot sila para pigain at takutin ang kanilang mga tanong. Bagay na lumalabag na ito sa karapatang pantao nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto. Hindi lang isa ang may request nila. They requested also yung pagbabalik, pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin ay may respeto sa taong bayan. Hindi yung ganyan at parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis. Ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito. Gayunpaman, tila hindi nila tayo naririnig dahil napansin nila at agad na inaksyonan ng tila pagkahari-harian ng Kongreso kung saan ay may mga nagsasabing para silang Diyos at napakamakapangyarihan, bagay na inihalal sila ng taong bayan. Parang taas-taas pa nila sa presidente, no? Lingkod at tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na i-abolish ang Congress? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Kasi lalo na sa panig nung walang impluensya, sa panig nung maliit, yung underprivileged na sinasabi natin, talaga namang kapag hindi mo isiniayos ang pagpapatupad ng batas, talagang marami ang hindi nabibiyayaan at hindi na naipapairal ng pantay-pantay ang batas. Kahit ano ka pa, mayaman ka man, mahirap ka, halimbawa ay ano man ang kalagayan mo o ang kulay ng balat mo, kailangan pantay-pantay sa batas. Walang lamangan, walang dayaan. Tama yun. Dapat sa batas pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang kinikilingan yan. Wala na yung palakasan. Sapagkat yan ang basihan para sa pagpapaunlad at pagbangon ng isang bansa. The people deserve nothing less than protection from those who violate not just one law but multiple laws and from the spread of misinformation. If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Contrary to the chismis, ewan ko kung anong chismis yung sinasabi niya, I will not run for mayor of Davao. May ganon. And I have no intention of engaging in politicking. Uy, Congresswoman, newsflash, you're a politician. Walang away. So bakit kayo gumagawa ng away? Sino may sabi, Congressman Migs, na walang away? Actually, siguro hindi in the sense na ang taong bayan po ay nagtatanong at nagagalit dun sa trato ng mga resource persons sa hearing on sa Committee on Franchises. Huwag mo naman sabihin na bulag kayo dun. Parang pinalalabas ninyo, walang away, in the sense na na everything is okay. It's not. It's not po. Nadadamay talaga kayo sa galit ng taong bayan sa pagtrato ng mga resource persons. But more than that, masyado nyo naman pong minamaliit ang SMNI. Sabi niya, tinuloy pa niya, I refuse to be exploited, used as clickbait, and stay in a place which is not in line with my values and morals. Sure, ma'am. Pero who is exploiting you? Sino bang gumagamit sa inyo na clickbait? Bakit? Masama po bang punahin yung dismal na sagot ninyo, kumbaga dismal performance, doon sa pagsasagot ninyo sa mga katanungan ni Karen Davila? Maaari naman siguro magkomento ang taong bayan dahil unang-una, public figure ka. Pangalawa, very public yung interview ninyo. Pangatlo, hindi naman po sikreto na talagang all in, all out ang inyong partisipasyon sa Committee on Franchises. Oo, dapat talaga is
kaya niyang tanggapin kung ano yung mga nakikita niya o nagiging balita o sinasabi sa kanya. Public figure ka. No, naka-public yung interview sa iyo, ganyan. Maaring maraming magbalita sa iyo, 'di ba? So, hindi ka dapat basta-basta na lang na umaksyon na ganto, ganyan. Ang daming nagsasalita kasi sa akin ganyan. Syempre natural. May mga magkokomentong taong bayan diyan. May mga pupuna kung may mali ka bang naging desisyon o ginagawa, 'di ba? At mayroon din kung tama naman, mayroon din namang magsasalita sa kanya. 'Di ba? Kumbaga karapatan ng taong bayan magsalita eh. Tsaka talagang mababalita. Hindi mo maiiwasan 'yan kasi naka-public ka eh. 'Di ba? Kung sana ba private yan kayo nag-uusap diyan eh. Siya malalaman 'yan. Ngayon dapat handa kang tanggapin kung ano yung mga bagay na babato sa iyo. Kung ano yung mga bagay na tatama sa iyo once na magsalita ka. 'Di ba? Lalo na kung hindi magugustuhan ng taong bayan yung gusto mong iparating. Lahat ay may karapatang magsalita. Lahat ay may karapatan na magpahayag ng nararamdaman nila. Sayang, kasi sa tingin ko, maganda naman po ang inyong pagtatanong doon sa committee hearing. Pero tila nawala yata lahat ng inaral ninyo nung kayo ay tinatanong ni Karen Davila. Lalong-lalo na't nung tinatanong niya, paano naging, national security ang issue ng travel fund ng speaker. Lalong-lalo na't ang publiko ang nagtatanong. Tuloy natin. Sabi niya, the resolution to urge NTC to suspend the operations of SMNI has already been adopted by the House, and we have yet to see how NTC will act upon this. Unang-una, Congresswoman Nograles, alam niyo naman, wala kaming away sa inyo. Pero, alam din po namin na ang resolution ng Kongreso ay isang expression po ng sense ng Kongreso. Ngayon, maaaring i-transmit ninyo yan sa NTC at pwede naman pong walang action talaga ang NTC. Dahil hindi naman po ito petisyon o reklamo na kailangan ng aksyon. Ito ay resolution na nag-e-express ng sentimiento ng House. At least yun ang basa namin. Meron po bang mas matinding paliwanag dito? I will continue my service to the people through PBA programs, projects, and services despite the constant harassment and attacks to silence me. Harassment. Sana po niliwanag tayo ni Congresswoman kung ano yung mga komento na tingin niya ay harassment. O ano yung mga instances na sinasabi niya na siya ay hinaharas. Attacks to silence her. Silence? Ma'am, Congresswoman po kayo. Kung kung may magsa-silence sa inyo, ay malamang taong mas makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryong taong bayan. Ano naman magagawa kung sila mag-comment lang? Ibig sabihin yung comment, pinapatahimik na, di ba? Napaka makapangyarihan naman yung comment na yun. Diba? Kaya nga sinasabi na Attorney Trixie, kung meron talagang gusto magpatahimik sa kanya, may talaga yung mga matataas na tao. Pero kung mga taong bayan, syempre, nagpapahayag lang yan ng kung ano yung nararamdaman nila, pinaparating lang naman nila yun. Diba? Hindi naman para patahimikin siya. Depende na lang sa kanya kung matatahimik siya ron sa mababasa niya, diba? Talaga minsan, pag hindi maganda yung comment sa'yo, mapapatahimik ka talaga. Grabe naman Pero kung maganda naman kasi, di ba? Kung tanggap naman sa tenga ng taong bayan yung nadidinig nila, is wala namang magiging magaganda mga comment sa'yo, di ba? Huwag magpabudol, huwag makinig sa chismis. Si ma'am naman, nakibudol naman po kayo. Wala naman pong nagpapabudol. Lahat naman po ng tao na nagkokomento ay base dun sa kanilang pagpapanood ng interview ninyo. So hindi po budol yun, napanood nila eh. So after that, she wishes us all a peaceful, blessed, and happy holiday season. Amping kanunay. Tama ba yung pag-pronounce ko? Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay News Files. At syempre yan, nakita natin si Kong Marcoleta at si Attorney Trixie. Ayan, kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.